Pagpalang araw po, nandito po tayo sa Barangay 104, Sony, District 1, Tondo, Manila, kay Nanay Tali, upang magdala ng mabuting balita. Ito siya. Magandang gabi po sa inyo lahat. Tigilan mo yan. Katali, na lagi nakahiga. Pasensya na kayo sa akin. Sige na, Nanay Tali. Si Nanay Tali po, mayroong karamdaman kasi, kaya nakahiga po siya, bedridden. Kaya kung gusto niyo pong pasyalan, pasyal po kayo dito sa Tondo. Sa Barangay 104, ipagtanong nyo si Nanay Tali Santos o Aguinaldo. Kilala naman siya rito. Magdadala po tayo ng mabuting balita, salita ng Diyos mula sa Biblia. Pero bago tayo tuluyan papalawat sa Biblia, tayo muna ay mananalangin upang patnubayan tayo ng Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong mabuting balita upang sa ganun pagkinabangan po namin ng iyong salita. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa buhay natin ito, iba-iba mga dinaranas ng mga tao. May mga sakit, mayroong mga walang sakit. May mga hanap buhay, mayroong walang hanap buhay. Pero, ang biyaya ng Diyos ay sagana. Bakit po? Isipin nyo, araw-araw kahit mahirap ang buhay, nakakaraos sila. Yan ang masaganang biyaya ng Diyos. Amen. Lagi niya po pinararana sa buhay ng tao ang kanyang kabutihan. Amen. Kaya nakapagtataka na lang kung minsan may mga tao parang desperado ang buhay na sinasabi nila, mas mabuti pang mamatay. O, hirap na ang buhay. Lalo na po kung mapapanood mo sa mga balita, yung mga nasunugan, na lubog, na lindol, mapapahiyak ka po talaga. Kasi po parang, sabi nga nung iba, sana pareho na kami namatay lahat ng aking pamilya. Hanggang sa umantok nga sa salitang kamatayan ng tao. Hindi po ganon. Ang Diyos po may mga plano po sa atin. Kanya lang, kung minsan po ang tao walang tiyaga, hindi po magtiyaga lang kayo. At darating din po pagkakataon ng biyaya ng Diyos ay sagana po sa buhay natin. Amen. Kanya lang, ang malaking problema nga po, hindi marunong magpasalamat ang tao. Hindi marunong pasalamatan ng Diyos. Kung tutusin mo, may sakit o walang sakit, nagpapasalamat ka sa Diyos. Naalala ko nung araw po sa isang ospital. Ang nadalo ko po, mga matatanda sila. Tanong ko sa kanila, sino ba sa inyo ang nagpasalamat kaninang umaga? Pero meron sumagot isa. Sabi ko sa mga iba, kayo naman po, hindi ba kayo marunong magpasalamat sa Diyos kako? Dahil hanggang ngayon, nandito kayo sa ospital. Tingnan niyo po, matanda na sila, pero hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi ko, dapat nagpapasalamat kayo kahit nandito pa kayo sa ospital, na hindi pa kayo nakakalabas, sabi ko. Kaya, ganyan po ang tao. Ngayon, mag-aaral po tayo. Yang pasalamat po, ang sabi ni Apostol Pablo, babasahin po natin. Dito sa libro ng Thessalonica, unang Thessalonica, chapter 5. Ang nakalagay po dito, sa verse 16, magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin. Sa 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na sa inyong nakikipag-isa na kay Kristo Jesus. Kalooban ng Diyos lahat ng tao mapagpasalamat sa Kanya. Pero ang nangyayari po, dahil po sa hirap ng buhay, hindi po nila mapasalamatan ng Diyos. Totoo po yan. Dahil po sa hirap ng buhay. Kasi nakasentro ang kanilang tingin sa ikabubuhay nila. Hindi po nila alam ang Diyos po nagbibigay ng pagpapala. Opo, pagpapalain ka ng Diyos, unlimited po kung magbigay ang Diyos. Tignan po natin yung sinabi ni Apostol Pablo. Totoo nga ba na masagana ang pagpapala ng Diyos? Amen. Sabi po sa Filipos 4:19, at buhat siya hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ano sabi? Lahat ng kailangan ibibigay daw po, sabi ng Biblia. Kanya lang, yun nga po, ang batas ng Diyos ayaw sundin ng tao. Yung iba sabi na, paano ka magpasalamat? Walang-wala na nga, pasalamat ka pa. Dapat to, walang-wala o meron, pasalamat. Yung araw-araw na binubuhay ka ng Diyos, malaking bagay na dapat pasalamatan mo yun . Para sa iba po, napakahirap magpasalamat sa Diyos. Dahil po sa kahirapan ng buhay. Amen? Tandaan po ninyo, kalooban ng Diyos pala ang magpasalamat. Naalala niyo pa po yung Lord's Prayer na tinuro ng ating Panginoong Yesus? Yung Ama namin nasa langit ka. Sabay na lahat mo. Kapasabi ka mo. Hindi na doon sa lupa para sa namin. Bigyan mo kami na aming kakanin sa araw-araw. At patuwarin mo kami sa aming mga sama. Dahil nagpapatawad namin sa nagkakasama sa amin. At pag mo kami tulad sa tukod, kaya mo po kami sa lahat ng masama namin. Ayun, kabisado ni Nanay Tali. Isa doon sa mga Lord's Prayer ang nakalagay, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Hindi niya sinabing huwag mong susundin. Sabi nga ni Pablo, o maliwanag ang sabi ni Pablo, magala kayong lagi, magpasalamat kayong lagi, sa pamamagitan ng panalangin. Kalooban ng Diyos yun, pagkatapos ayaw niyo po. Ang masakit doon, baka kinakanta pa nila yung kantang yun. Alam niyo yung kantang yung Ama namin na panalangin, yan ay kinakanta nila ngayon yan. Kinakanta naman po. Alam mo bang kantahin yun? Sige nga, kantahin mo nga Nanay Tali. Namin, sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, at sa amin ang karya mo, sundin ang doon mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At yada mo kami sa lahat ng masama. Amen. Kabisado ni Nanay Tali, pati sa kanta. Ano po kasi yan eh? Memoryado niya. Bakit kasi Nanay Tali? Ba't mo na-memorya yan? Yung araw po, nag-aano kami ng Black Rosary. Oh. Oo, sa nobena.
Naglulubena kayo? Hindi ko lang po. Anak, kalimutan ko na yung sumasampalataya. Tawag dito, isip ko lang. Sumasampalataya ako sa mga magpaseryo sa lahat. At nagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Panginoon natin lahat. At taon-taon na lang ang Diyos Santo. Ipinakanak ng Santa Maria ang Birhen. Ipinapasakit ng Tusto kay Lato. Pinakulong sa krus. Namatay at inibigay. Tatlong araw na buhay na muguli. Sakit sa langit. Nalaglok sa kanan ng Diyos ang mga pangyari sa lahat. Ito'y marunong paririto. Huwag sa buhay ng mamatay ang tao. Kabisado ni nanay. Ibig sabihin, tao pong reliyoso si Nanay Tali. Yan po ang totoo, reliyoso siyang tao. Ano po? Bihira na lang po kung nakakaalala niyan. Sa totoo lang. Yan lang sumasampalataya, hindi ko mabuo. Kulang pa yun minsan. Di bali na. Kung ano lang yung naalala mo, siyempre, yun ang kakayahan mo na ngayon. Saka yung Aba po Santa Maria Kari. Oo. Aba po Santa Maria Kari na ng awa. Ikaw, ang buhay ko tapisan. Aba panaligan ka namin. Ikaw nga po at tatawag namin. Anak na Eva. Ikaw rin ang pinagbubutihin na namin ang aming paglatangin dito sa lupang bayan. Sapi-sapi. Kaya mapitakasin ka namin. Hindi ko masama yung mga matamang maawain. At saka makita mo sa amin na iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, at malaman kami sa Diyos. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kabisado. Ganyan po yung mga sinaunang matatanda. Matandain po sila sa panalangin. Kabisado. Lalo na po yung mga mandadasal. Kabisado po nila yan. Kasi po, yun ay pinapractice nila. Pero sa panahon na po natin, dapat tayong mga nasa generation natin, lagi po tayong magpasalamat sa Diyos. Amen. Sapagkat ang pagpapasalamat pala ay kalooban ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos, bakit tayo nating gawin? O, kung kalooban ng Diyos pala yung magpasalamat, bakit tayo gawin? Maraming mga tao, walang pasalamat. Kakain lang sila, kain na lang. Basta may nakitang pagkain, kain lang na. Hindi sila nagpapasalamat. Lagi niyo pong tatandaan niyan, kaibigan. Ang batas ay batas. Dapat nating sundin yan. Bakit? Yan ang pag-ibig natin sa Diyos eh. Amen. Kung mahal po natin ang Diyos, sundin natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagsunod, doon po natin nakikita. Ito, halimbawa, ayaw mo sumunod. Ang sabi po rito ni Juan, sa chapter 3 ng 1, basahin natin. 1:36. Ang sumasampalataya sa anak kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak kay Jesus, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa halip manatili sa kanya ang puhot ng Diyos. Kita niyo po. Kaya pag hindi po tayo susunod, napupuhot ang Diyos sa atin. Tayong mga hindi sumusunod. Kaya ang gusto ng Diyos, sumunod po tayo. Ano yung sundin? Ito yung mga turotaral niya. Mahirap po ba sundin ang aral ng Diyos? Wala naman mahirap eh. Hindi naman sinabi ng Diyos na magpatiulog ka sa building na yan. Magbuhat ka ng sasakyan. Pahirapan mo yung sarili mo. Hindi po ganon ang batas ng Diyos. Tandaan niyo po yan, kaibigan.
Lagi po tayong magpasalamat. Kahit sa buhay natin ito, kahit na konting bagay yan dumating sa atin, ipagpasalamat natin sa Diyos. Amen. Kahit po parang hindi siya matamis para sa panlasa natin, para bang mapait siya sa panlasa natin, dapat magpasalamat tayo. Amen. Eh bakit? Alam niyo po ba yung pag mapagpasalamat ka, para ka lang po nag-alkansya. Nag-iipon ka sa alkansya, pagdating ng araw, kung gusto mong kunin yung alkansya mo, ganun din po sa Diyos. Para tayong nag-alkansya lamang sa Diyos. Pag kailangan na natin, pwede nating hingin sa Kanya yung mga pangangailangan natin. Purihin ang Panginoon. Anong nakalagay doon sa binasa natin kanina? Na Pilipos. Anong nakalagay? Tignan nga natin. Sa 4:19. At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay nga niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Talagang ganun po dapat mapagpasalamat tayo. Amen. At kung mapagpasalamat tayo, ayan nga, bibigyan tayo ng Diyos, siksik, liglig at tumahapaw na pagpapala. Amen. Sino bang ayaw ng pagpapala, kaibigan? Yung meron nga, pag binibigyan, nagpapasalamat pa nga sila eh. Meron na, binibigyan pa. Ugaliin po natin magpasalamat sa Diyos, sapagkat ang buhay po natin ay gawa ng Diyos at yan ang kanyang kalooban. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya po sa buhay natin ito, huwag po tayo magsawang magpasalamat sa Diyos. Araw-araw po nangangailangan tayo. Kung araw-araw nangangailangan tayo, araw-araw kailangan natin ng Diyos. Kailangan natin ng Diyos upang siyang tumulong sa atin. Kaya sana naman po sa nabuhay ka sa ibabaw ng mundo, wala nangyari. Naalala niyo ba sino ba yung hindi ko na maalala eh. Sige, yan na, pag naalala ko, tsaka ko na lang sasabihin. Po, yung kapitbahay mo, pag inabutan kanya ng pagkain, anong ginagawa mo? Salamat. Pinasasalamatan mo, di ba? Kahit na maliit na bagay lang ang binigay sa iyo, pinasasalamatan mo sila. Bakit ang Diyos, hindi mo ba pwedeng pasalamatan pa, kaibigan? Kailangan pa bang, siyempre, alam na natin yung mga iba, kailangan sabihin pa, oy, nagpasalamat ka muna, sabi nila. Halos kinakalimutan na po nila yung pagpapasalamat sa Diyos eh. Alam nyo, mapagbiyaya ang Diyos. Paano mo pasasalamatan kung di ka praktisado? Paano kung di ka praktisado? Mag-practice po kayo magpasalamat. Sa lahat ng bagay, bago ka matulog, pasalamat ka sa Diyos. Pagkagising mo sa maga, pagpasalamat ka sa Diyos. Eh bakit po? Yun ang utos eh. Kung lalo na kung meron kang kailangan, mas lalo kang magpasalamat. Di po ba? Mas lalo kang magpasalamat kasi nangangailangan ka. At mamamalayan mo yung biyaya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, wala kang silid na sukat lalaki. Eh bakit? Ang nakalagay dyan sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos eh. Hindi nauubos. Sipin nyo ilang bilyon ng tao sa mundo. Ang kayamanan ng Diyos, saganang-sagana sa mga tao. Diba? Sige.
Hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana po meron kayong natutunan. At kung gusto niyo po pasala si Nanay Tali, dito lang po ba sa Barangay 104, Sonid, District Tondo, Manila. Isa po siyang bedridden. Pero kita niyo naman, kahit bedridden niya, yung utak niya, buhay na buhay. Amen? Amen. Mga kaibigan kong nanonood ng video, like and share. And share niyo po sa iba. God bless us all. Bye-bye. Bye-bye.